Okay, welcome po sa ating episode. Welcome back sa ating pinakahihintay na special guest. Ay, hindi na pala. Regular na. Regular ka na, di ba? Saling pusa. Regular na si Brother Tomas sa atin. At siya kasi ay, may announce lang natin. Siya ay nagkaroon na ng first half na blowout sa atin. Siyempre, talagang pinapapurihan natin ng Diyos sapagkat nagkaroon na siya ng hanap buhay. Di ba? Nagkaroon na siya ng half first. Yan. Pwede ka bang mag-testify, brother? Salamat po kay God. Ayun. Yan sana. Na siya ng half first fruit. Oo. Kaya meron kaming dinner na siyang may sagot. Di ba kahapon lang yun? Ano? Challenge. So, last week na wala ka, Brother Tomas, ang napag-usapan natin is paano mo ipiplease yung brethren. Di ba? Kasi meron daw people pleaser lang. Meron naman na nagpiniplease mo talaga yung brethren mo para ma-edify siya. Magkaiba yun. Okay. Paliwanag mo nga, sir. Ibig sabihin, na-encourage mo siya para mas strengthen yung faith ng iyong kapatid Yun yung sa pananampalataya. piniplease mo Oo. yung brethren mo. But not for the sake na piniplease mo yung pagiging legalistic niya. Okay. Yan. Paano yung hindi siya people pleaser? Yung people pleaser kasi kahit mali na yung ginagawa, parang okay lang, wag lang ma-offend. Ayun. Parang hindi na church, parang Hindi na nako-correct. Actually, kahit sa mga secular friendship lagi nilang sinasabi, true friends stab you in the front. Okay. So, verse 14 ngayon sa 14 to 16. sa chapter 15 ng Romans. 16 ba, sir? 14 to 16. Okay. Mga kapatid, sure ako na talagang mabuti kayo at matatalino. At kaya nyo nang turuan ang isa't isa. Oy! Pero sa sulat na ito, nilakasan ko ang loob ko para i-remind kayo tungkol sa ilang mga bagay. Ginawa ko ito dahil sobrang kabaitan ng Diyos sa akin. Pinili niya ako para maging servant ni Christ sa mga Gentiles. Ginagawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na offering ang mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Okay. Mga taga-Romano daw, matatalino na. Totoo naman. Kasi, di ba, Sabi mo, sir. Sige. di ba mga Hudyo iba dyan, tapos yung iba is nakatuto na ng mga kultura at saka katuruan ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, meron na silang background regarding sa kung sino si God, ano yung kanyang mga law. Pero dito, sumusulat si Paul sa kanila hindi dahil hindi nila alam yung mga bagay-bagay na itinuturo niya. Kundi alam na nila. Kumbaga, nire-remind lang at ine-encourage sila na yung mga itinuturo niya at yung ginagawa na nila in the first place ay tama. Kumbaga, para lang mas maipagpatuloy at mas maintindihan nila kung ano yung essence ng mga bagay na isinasabuhay nila na pinag-uutos ng Diyos sa kanila. So, pwedeng kahit hindi mo hangarin na more knowledge, Yes. yung mga dating alam mo lamang, is make sure na may apply mo sana Parang ganun, o na mai-remind mo. paano mo siya i-apply sa ngayon, sir? Sa buhay natin ngayong Kristiyano? Applicable pa ba ito sa ngayon? Ay, very applicable yan. Kasi we cannot always assume na alam nung tao yung mga basic. Kasi minsan yung basic na nga, yung pa yung nakakaligtaan. So, kumbaga, alam naman, karamihan naman sa mga Christian, alam naman na nila tama at mali. Kaya nga lang, merong kailangan mag-admonish sa kanila or mag-remind para i-execute or sundin nila yung... Kasi iba yung alam mo lang, iba yung ino-obey mo yung alam mo. Yun. So dito, sa panahon na to, si Pablo, yung nag-remind sa kanila doon sa mga bagay na alam naman talaga nila dapat. Sabi na nga, matatalino na nga kayo. Kaya nyo na turuan ng isa't isa. Sa totoo lang yung sinabi. Sa panahon yun dito, nila Pablo. Sa panahon natin ngayon, buti na lang meron tayong mga nagre-remind sa atin. Di ba? Okay. Yan, Kuya Joe. Si Vincent. Ayan. Tapos, binanggit din dito na si San Pablo, kala mo. Tapos, binanggit din dito si San Pablo
is minister daw ni Christ para sa mga Gentiles. Okay. Okay. Alam naman natin na nung sa Book of Acts, nung nagkaroon ng blinding light na tinawag ni Christ si Paul to do his Damascus. will sa road to Damascus. Pinrophesy naman na doon kung ano yung mangyayari sa kanya. Okay. Na So, siya ay magiging apostol para sa mga hentil. Though, nag-share muna siya, syempre, sa mga kapatid niya sa pananampalataya, pero mas ginamit siya doon sa mga Gentiles, sa mga hentil. Sa mga hindi pag sinabing hentil, sila yung mga grupo ng tao na hindi Jew o hindi Hudyo, hindi mga Hebreo. Yan. Yung Gentiles ang tawag doon sa ibang tao maliban sa mga Jew or Hebrew. Yan. So, ano ang kainaman na to? Ang kainaman nito is meron din palang plano si God para sa mga Gentiles. Hindi lang sa bayang pinili which is yung Israel. So, in short, makakuha ng glory si God. Galing din hindi lang sa mga sarili niyang bayan, kundi sa mga Gentiles. So dito hindi pinapakita na parang may tinatangi lang favorite. Di ba may ganun eh. Favoritism. Yung tao maaaring merong favorite. Pero dito sa usaping ito, sinasabi naman din talaga sa Biblia na walang ganun sa Diyos. Walang partiality. Okay. Hindi siya injustice. Tama ba? Ikaw Meron lang akong tanong. Ayan na. Yung tanong. Dalawa na yung nagtatanong dito na pala. Okay, sige. Yung ministering ba, ano lang ba yun? Ano? Applicable lang ba yun sa pag nag-share yung isang tao sa ibang tao? Hindi lang naman sa pag nag-share. Ah. Yung mga acts of love na halimbawa yung service. Kasi halimbawa is binigyan mo ng tubig. That's also a form of minister. Yung nagpagaling si Jesus, that's also a form of ministry. Yun. So, hindi lang. Pero, ang primary talaga na trabaho ng isang minister is ma-minister niya yung gospel sa mga tao. Yun. Paano kung hindi siya minister? Paano siya Three. Hindi kasi, kaya ako natanong to. Okay, kasi okay, kahapon, sige. meron kami nakausap. Yung kapatid ni Yani. Kumbaga, galing siya sa, galing siya sa, yung ina-attendan natin lagi, tas pagkatapos on fire ka. Charismatic, ano ba? Camp. Camp. Galing siya ng camp. Hindi, camp yun, Ayun, Brad. galing Hindi siya ng encounter. camp. So, parang, on fire siya. ganito, ganyan. So, yung parang gusto niya is mag-share talaga sa mga, halimbawa, sa school niya ngayon, magpapasukan, gusto niya talaga mag-share. Okay. Ganyan, Okay. ganito, ganyan. So, kaya ako natanong, Maganda yun. yung ganung bagay. Magandang desire. Kung hindi siya minister, paano tayo makakapag-ministry? Pwede naman siya mag-witness nung ginawa ni God sa buhay niya. Like, in-enlighten ako ni God. Dati hindi ko naiintindihan itong mga bagay na ito. Ngayon, naiintindihan ko na. So, ang more on ang na-highlight dito is yung ginawa ni God sa buhay niya. Ngayon, pwede rin siyang bilang babae yung kapatid niya yan, di ba? Pwede siya mag-share sa kapwa niya, babae. Ngayon, pwede siya mag-start ng mga thoughts and ideas regarding dun sa mga natutunan niya. Pero yung continuity ng work na mayroong authority over na magturo ng doctrine sa mga classmate niya would be more beneficial is lalaki. More especially elder sana para kumbaga is hindi sila bagong convert lang. 'Di ba may ganun din? Able to teach others. Yes, may sinabi na hindi din talaga dapat kahit hindi rin yung bagong convert. Siguro ang isa sa mga talagang problema sa mga ganitong camp is na maganda naman yung layunin sana. Yes. Na mapag-igting ba yung pananampalataya. Pero sa kagustuhan minsan ng pastor o ng leader ng simbahang dumami na hindi naman ukol sa kalooban ng Diyos, na nanineglect nila yung mismong Bible. Yes. Na hindi nga pwedeng saka delikado na pahahayuin mo yung bagong camp. Convert. Oo. Pwede, May sasabihin naman nila na hindi, Holy Spirit lang ang pwede mo siyang pag-witnessin. Oo, pwede. Pag sinabi kasing witness, sinasabi mo lang yung ginawa ni God
sa buhay mo. Mm. Hindi ka pa nagtuturo actually doon ng doktrina. Hindi ka pa teacher doon sa part na yon. Mag-share ka ng gospel. Yun. Yun. Wala namang, di ba? Tsaka nga ang point nun, kung kunwari medyo malalim na talagang turuan na, it's more applicable pa rin na ang mag-handle sa lalaki is lalaki din sana. Yun. Ayun lang. Ano pa tanong mo? Okay na. Sige. Minsan kinakabahan ako, dalawa na yung nagtatanong eh. Okay. Minsan kasi ikaw magtanong. Okay, sige. Minsan ako yung Minsan magtatanong. magtatanong ka, sir. Ha? Naghahanap ako na mahirap. Sige. Okay. Challenge naman. Ngayon kaya sinishare ni gustong share ni Paul itong mga Gentiles. Gusto niya na itong mga Gentiles matutunan nila na mamuhay na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Okay. And alam natin kapag naging katanggap-tanggap sa Diyos yung pamumuhay ng mga Gentiles, it will bring glory kay God. Isang magandang reflection yan na ang buhay na binubuhay ko ba ngayon ay katanggap-tanggap sa Diyos. Ako ba may mga kinukublit, nililihim na pinagtatakpang kasalanan? Ako ba, ito ba pag sinabi ba ng Diyos ay ito ba ikararangal niya? Di ba? Magkakaroon ba siya ng gloria dito? Glory? Yes. So, kumbaga, maganda itong office na isinasa pamuhay ni San Pablo. Okay. Kasi calling na to eh. Tinatawag din sarili niya as minister ng gospel ni God. So, bakit minister ng gospel ni God? Kumbaga, tinanggap na niya na apostle siya ni Christ. Hindi siya basta title or whatever. Kundi, Sent out. isa siyang tawag dito? Messenger. Duty and responsibility. Kumbaga, tinanggap na niya na ito yung kailangan kong gawin sa Gentile world. Yun. So, kung mapapansin natin, actually, may mga haka-haka pa nga na actually, 11 apostles, ang dapat daw pang 12 is si Paul. Pero syempre, hindi naman directly na sinabi sa Bible, kahit na si Matthias, at alam naman natin si Matthias is also a righteous man na obedient sa word ni God, hindi na mahalaga kung siya si San Pablo nga ba talaga o hindi. Yung pang 12, ang sure natin dito, ginamit ni God si San Pablo sa mga Gentiles. Okay. At mayroong evident na prophecy even before. Oh, yes. Punta tayo sa 17 17. to 19. Ayan. Dahil nakipag-isa ako kay Jesus, may dahilan ako para maging proud na paglilingkod ko sa Diyos. Ang ipagmamalaki ko lang ay kung paano ako ginamit ni Jesus para ilid ang mga hentil na sundin ng Diyos. Nagawa to ni Christ gamit ang salita at gawa sa kapangyarihan ng mga himala at nakakabilib na mga bagay at sa tulong na rin ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At dahil dito, totally na preach ko ang magandang balita tungkol kay Jesus sa pagbiyahe ko mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. Tama ba? Illyricum. Hanggang ano ba? 19? 19 na. Tapos na. Okay. Ang sinasabi lang dito is laging hina-highlight ni Paul yung ginawa ni God sa buhay niya. Pwede mo ba sabihin niyo, I'm so proud of you? Hindi. Mga ganun. Ano ba sabi dito? Parang proud ako. Hindi yung thought natin na yung proud na pride. Okay. Ibig sabihin, nagagalak ako sa inyo. Kaya nararangal ko. Kasi kapag proud kasi, wag na. Sinabi ko rin yan sa isang grupo eh. Hindi ba alam, sin yun. Pride ka ako. Parang point lang dito is kinagagalak nga ni Paul yung nangyari nga dito sa mga Christian dito sa mga taga-Roma. Ngayon, ang pinapoint out naman dito sa part na to is hina-highlight ni Paul yung ginawa ni God sa buhay niya at sa pamamagitan ng Diyos sa buhay niya. Yung nakakilala din yung ibang mga Gentiles through him, pero hindi para humanga yung tao sa kanya. Hindi para pagyabangan. Yes, kundi para makita na nagagawa ng Diyos sa buhay ng taong ito yung kalwalhatian niya, yung will niya. Ibig sabihin, So hindi siya sir yung parang pride na ako nga yung ginamit. Hindi siya yung parang ganun. Yes. Kumbaga, binibigyan niya ng hope yung mga tao na kung sa akin na talamak na mamamatay tao at nagpapatay ng Christian is kayang baguhin ng Diyos, mas lalo kaya rin kayong baguhin ng... Yung sa ganong posisyon, napakaganda niya tignan. Yes.
Oh. And, syempre, wag natin kakalimutan nga yung working ng Holy Spirit. Kasi yung mga signs and wonders na yan, ano yan? Yan yung evidence ng work ng Holy Spirit. Aside dun sa salvation ng kaluluwa. Sir, baka daw may tanong ka, sasagutin ni Tomas. Sige. Hmm. Dagdag mo na Pass. isa yun. Hindi, wala akong tinalog. Dagdag mo lang ako yung gusto mo sabihin. Okay. Ala pa ba? Sige. Hindi, Wala pa. hindi about dun sa about dun sa pagpipreach din ng gospel ni Paul is naging faithful siya sa talagang preach niya fully. Ibig sabihin, totally, hindi ibig sabihin parang lahat is Discuss na-share na. niya, kundi lahat ng yung whole counsel of God is na-share Kompleto, niya, kompleto. kompleto niya about sa ganito, every na-explain side, niya. every ganito, ganyan. Wala siyang na-miss na ano. Yun yung maganda. Kasi, sadly, sa contemporary Christians, sa mga natin Yan. ngayon, sa Ano ba yan? Christendom, Ano ibig sabihin nun? Na contemporary Christian. Yung current. 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 Pero yun nga, yung sa Christendom sa panahon natin ngayon is, ang sineshare is hindi yung whole counsel o full counsel ng God, ni God. Kumbaga, meron lang silang certain doctrines talaga na pinagtutuunan. Like, for example, Sikat. faith movement, mga Okay. ganon. Yung about sa health and wealth, paano tayo mabe-bless, paano maganyan-ganyan. Hindi sineshare about sa justice, about sa holiness ni God, about sa sin, about sa repentance, which is dapat sineshare. Ibig sabihin, hindi kompleto. Parang binibenta mo kasi ngayon yung religion mo. So, ayaw mo maka-offend. Yun lagi, doon babagsak. Saka yun nga, sabi nga ni So, offensive talaga siya, no? ni Brother Paul Washer na yung Bible daw is may isang tanong talaga na parang summary. Na ang tanong niya is paano magiging matuwid yung tao sa harapan ng Diyos. Okay. So dun nga masasagot yung tanong na yun sa pamamagitan ng gospel. Sige nga, brother, pag-sample ka nga ng mga maling pag-witness o pag-share ng gospel na hindi ginawa naman ni Pablo. Dahil sabi ni Pablo, kompleto, totally. Tapos sabi mo, ngayon, hindi ganon. So, sample ka naman, brother. Sige. Oy, Kunyari si Sir John, makikinig sa'yo. Brother, Go. alam mo Maganda ba, ka meron naman. akong hinihiling kay God nun dati. Ano yung hinihiling mo kay God dati? Yung magkaroon ako ng magandang bahay, ganyan. I-bless ako ni God, mga ganito. Emotion. Yung mga bagay na gusto ko makuha, ganyan. Ngayon, nakuha ko na, tinan mo naman, meron na akong ngayon trabaho, may ganyan na ako. May kotse na ako, ganyan. Yung mga ganito, kapag kay God, ibinigay mo yan, kay God, hiningi mo, ibibigay niya sa'yo. Kasi sabi nga sa Bible is, ask and it will be given to you. Ay, ganun ba, brother? Kasi Oo. ang hirap namin, mukhang maganda yan. Yung Kaya mga maging turo Christian na ka yan. na. Sama ka sa church Oo. namin, attend ka doon palagi. Oo. Tapos magbibigay ka doon ng magbibigay ka doon ng 1/10, yung tithes. Kasi lagi ko nagtatites. Magbibigay ng Oo. 1/10? Kasi kapag ikaw daw, naging bless mo yung church, be-bless ka rin ni God. Ganun yun. Hindi ba parang doon lang sa leader mapupunta yung pera? Hindi. Hindi ba? Hindi. Kasi ganun yun eh. Pattern yun. Yung kapag bless mo yung pastor, sabi nga sa Bible, the anointing of magpo-flow. Hindi kasi ako nagbabasa ng Bible eh. Ay, Baka- yun nga eh. Kaya dadaling kita sa church. And cut! Hindi ba yan parang... Teka lang, hindi ba yan parang networking? Hindi ba yan parang networking? Sige. Ikaw naman, sir, mag-share sa kanya. Ako, director lang ako dito. Ano yung share Yung ko? tama naman. Oo. Siyempre, ikaw siya yung mali, pare. Tanggapin mo na, no? Si Sir John ay tama. Yung sige nga. Brad, alam mo ba na merong mabuting balita ang Diyos para sa atin? Hindi. Hindi. Ano ba? Actually, bago ma-appreciate ko ano yung mabuting balita ng Diyos, alamin mo muna kung ano yung masamang balita. Okay. Ang masamang balita kasi, lahat daw tayo, mga tao, ayon sa Roma 6:23, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan.
Pero ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Brother, masasabi mo ba na hindi ka nagkasala kahit isang beses sa buhay mo? Hindi. Patay ka. Kasi sabi doon, nakabayaran daw ng kasalanan is kamatayan. So, ibig sabihin, lahat ng tao na nagkasala, kailangan natin yung bayaran ng ating kamatayan. So, ibig sabihin, kung lahat ng tao is nagkasala, lahat tayo deserve nating mamatay. Pero ang maganda, hindi nagtapos doon. Ito na yung magandang balita. Yung buhay daw na walang hanggan ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siyempre, dahil alam nating tagilid yung buhay natin dahil makasalanan tayo, kailangan natin na makamit yung buhay na walang hanggan. Pero alam naman natin na hindi natin kayang gawin yun sa sarili nating pamamaraan. Kaya, binigay yung John 3:16. Alam mo ba yung John 3:16, brother? Hindi. Alam mo eh. Hindi, okay, sige. So, it's John 3:16. Tungaling. Ano? Hindi, alam niya yun. Ay, sige. Nagkakaya ng background to. Hindi, Sa amin hindi ganun. nga ako Christian, di ba? Ay, di ka Christian. Oo. Hala, di ko alam na di ka Christian. Sinishare mo pa lang ako. Okay, sige, sorry. Ay, okay, sige, ayan. Sige, di ka Christian pala, brother. Okay, gayon. John 3:16. Ganun na lamang daw ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ipinagkaloob daw niya yung kaisa-isa niyang anak na kung sino man daw ang mananampalataya sa kanya ay hindi mamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang kailangan daw natin gawin ay manampalataya sa Diyos. Ngayon, ano ba yung pananampalataya sa Diyos? Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanya. Di ba pag sinabi nagtitiwala ka sa Kanya o sa isang tao o sa isang bagay, ibig sabihin, kumpiyansa ka na yung pangako o yung sinabi ng tao na yon is gagawin niya. So, pag sinabi nagtitiwala tayo kay Jesucristo, ibig sabihin, kumpiyansa tayo na yung sinabi niya at pinangako niya sa buhay natin ay ipagkakalob niya sa atin. Ano ba ang pinangako niya sa mga nananampalataya sa Kanya? Buhay na walang hanggan. Yun. Tanong mo, di ba kaya yaman? Totoo ba yan? Oo, kaya nga siya mabuting balita. Hindi ba ako lugi? Sa Biblia, wala ako nakita and even sa buhay ng mga Kristiyano na kasalamuha ko, brother, is wala akong nakita na sumunod sa Diyos na nalugi. Yan ang malupitang linya. Okay. Siguro hindi ka man, brother, yayaman sa salapi, pero yayaman ka sa spiritual na bagay. Sabi nga sa Biblia, anin mo ang buong mundo kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo. So, hindi ang mga material na bagay dito sa mundo ang katunayan at katibayan na nasa Diyos tayo, kundi yung magkaroon ng pagbabago sa ating pamumuhay at magbago din ang relasyon natin sa kasalanan. Yun. Okay. Kunyari, naman, Tomas, ayaw mong tanggapin. At tas warningan mo siya. Siyempre, pag di tinanggap. Brother, mukhang di ko kaya yatang tanggapin yung sinasabi mo. Tama ka naman sa sinabi mo na yan, brother. Dahil imposible sa tao na maligtas siya. Kasi marami pa akong gustong makuha sa buhay. Dami ko pang kailangan gawin. Ganito. Mukhang di ko pa yata maging Christian. Saka na lang siguro, bro. Saka na lang. Oo. Sige, ito yung number ko kung sakali magbago-isip mo din joke lang. Pero brother, paalala din ng Biblia na meron ding babala sa mga tao na ayaw o hindi pa nagtitiwala sa Diyos. Kung hindi Diyos ang nagbayad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng sariling kamatayan ng kanyang anak na si Jesucristo, tayo ang magbabayad ng kaparusahan at kamatayan na yun, brother. Tayo. Sige, Brad. Pag-iisipan ko na lang. Tawagan na lang kita. Kunin ko yung number mo. Ayan. Cellphone mo. Pero Brad, bago Kunin ko ko umalis, bago ka umalis, alam ko, mag-ingat din tayo kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Kung alam mo,
kung alam mo na mamayang gabi ay kukunin ka na ni Lord, ngayon pa lang. Hindi parang ganun, brother. Hindi pa Nice. siguro. Ah. Hindi pa siguro yan. Sige, brother. Hindi pa siguro. Ginagalang ko ang iyong Teka lang, papagpaging kulay pa ako. Okay, Kat. Okay, Nice sige. take, Okay. guys. Ah. Yun. So, nag-react lang tayo para makita Kita nyo natin. kung yung nagsishare ba sa atin is dun sa isa o dun sa tamang landas ba. Kasi maaring makiliti lamang ang ating tenga ng mga Yes. magagandang bagay pero hindi naman pala totoo. Yes. Tandaan natin na ang totoo talagang kung Madalas. masasaktan tayo, kung totoo naman siya, it's worth it. Ah. Di ba? Ang dahilan daw kung bakit tayo nasasaktan sa katotohanan is because hindi tayo nakalinya. Sa katotohanan. Tama. Napakaganda rin yung sinabi ni Brother Zach Punen na isa sa mga blessing na binigay sa atin ng Diyos ay yung pain. O, Yes. diba? Yung sakit. Sapagkat ito daw ang nagbibigay sa ating paalala Ah. na merong mali sa atin. Yes, okay? exactly. Kung masakit ang likod ko, maaaring baka may problema ako sa bato. Ah. O, masakit ang tiyan ko, problema ako sa tiyan. Ah. Diba? Masakit ang bulsa ko, hindi. Masakit Sa ang ulo ko. baka walang diba? pera. Ibig sabihin, meron kang nagre-remind sa katawan natin na built-in na may mali na kailangan nating ayusin. So, ganun din sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yes. Kung tayo man ay masaktan ng pagdidisiplina ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng Diyos, Yes. marapat lang na tanggapin natin ito at doon tayo magpakainam. Okay. Kasi ang isang sugat nga na kinukuble, tinatakpan, Ah. hindi siya gagaling. Okay. Di ba? Hindi Tama. natin dinidil Hindi natin Yes, ginagamot. exactly. Lalo na kung kasalanan na ayaw natin ma-expose. Ah. That's why napakahalaga na ma-expose ang bawat tao sa katotohanan ng Diyos, masaktan man siya o hindi. Ah. Okay. Ang goal bilang Christian ay hindi para i-please ang tao, kundi para i-declare yung truth ni God. I-please si God. Yes. Actually. Okay? Next. Sa 2020. Tama ba? 121. Ang hindi pa kilala si Christ para hindi ako sorry. Ang goal ko ay i-preach ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa kilala si Christ para hindi ako magtayo sa pundasyon na nilagay ng iba. Gaya ng sinasabi sa scripture, makikita siya ng mga hindi pa nasabihan ng tungkol sa kanya. Okay. At maiintindihan siya nung mga hindi pa nakarinig tungkol sa kanya. Hanggang 21 lang. Okay. Ang goal kasi ni Paul dito is ma-preach niya yung ebanghelyo sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Hindi naman dahil sa mali na ituloy mo yung sinimulan ng ibang mga Kristiyano na nagbahagi ng salita ng Diyos. Pero kumbaga, nakikita niya kasi ang dami pang mga tao na as in, unabes, hindi pa nila alam o wala silang... Oo. So, kumbaga, hindi niya dinidiscount na tama rin naman na ipagpatuloy yung nasimulan na ibang tao patungkol sa pagiging Kristiyano. Ngunit, hindi yun yung kanyang goal. Mas nakita niya yung need na napakadami pang tao. Kasi ito pa lang yung pasimula na kumakalat yung ebanghelyo sa labas ng ng Israel So, nakikita niya na sobrang lawak ng mundo, daming tao na hindi pa unabis nakakaisip man lang ng ideya patungkol doon sa mabuting balita. Yun ang goal niya, yung mga tao na yun. Okay. Sir John, paano ba? Kunyari, ang isang tao sa bagay, kunyari may mga nakikinig sa atin, na sila'y na-convict na gusto nila, ay, totoo ba? Oo nga, ang dami pa palang mga hindi pa naliligtas sa ganitong bansa. Ano ba ang advice natin sa kanila? Sila ba gagayahin ba nila dito si Pablo na talagang bumiyahe talaga at mag-share sa mga talagang hindi pa nakakakilala unabis? Siguro yung bagay na yan pwede nating hiwalay na episode dyan kasi marami ka i-consider dyan Pero ang una muna is yun bang pinaka-Jerusalem mo o yung mga tao na malapit sa buhay mo tulad ng pamilya mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, sila ba nabahagian mo na ng salita ng Diyos? O maatim ba ng ating puso na mababahagian natin yung ibang tao sa ibang tribo, sa ibang bansa? Pero yung nasa sarili mong tahanan, hindi pa nila alam o hindi pa sila mulat sa mabuting balita. Parang ang unfair naman kasi pag gano'n. At ang pagmimisyon
ay hindi parang business o parang laro lang na pag sinabing, okay, sige, parang feeling ko gusto ko na. Ito ay binibigyan ng taimtim na panalangin at saka ng pag-iisip at pagkukuro-kuro. Kumbaga is, handa na ba akong iwanan yung, paano kung may sarili kang pamilya? Paano gagawin mo? O saan ka kukuha ng pera? Kumbaga, i-consider mo lahat. Minsan kapag humihinto ka sa work, wala kang pera, yung ibang organization na kilala ko, nanlilimos sila. Ang masakit, hindi sa mismong church nila, outside the church. Nakakatisod pa tuloy. Nakakatisod pa Imbis sila. na makawin. Yes. Especially sa mga hindi rin naman din Kristiyano o wala pang idea salita ng Diyos, bakit daw nanghihingi ng pera yung simbahan? Nadudumihan pa ang Nadudumihan pangalan ng Diyos. pa yung pangalan ng Diyos sa ganun. So ito naman, paano naman ito kung, sige, mag-start ako ngayon. Ano ang mga unang hakbangin ng isang taong gustong magsimulang magpahayag ng salita ng Diyos? Sagutin mo ba, Tomas? Sige, tas isunod mo yung saya, insight mo. Siyempre, ang maipapayo ko sa gustong magsimula na ibahagi yung salita ng Diyos is tayo muna ay maging faithful sa 4 na bagay. Uy. Okay. Una is tayo ay mayroong buhay na panalangin. Okay. P. Sabihin, hindi, kahit walang acronym, matatagpuan po ito sa Acts 2:42. Tandaan nyo nila yung verse, yung Acts 2:42, P. Prayer. Panalangin. Buhay dapat ang panalangin natin. May panalangin bang patay? Oo. Yung panalangin lang na makasarili at hindi tayo nakikinig dun sa pinapaalala o layunin ng Diyos tuwing tayo ay mananalangin. Maipilit mo lang. Ganun. Diba, walang your will be done. Di ba sa umpisa pa lang is, sabi is, si God is nasa langit. Okay. At purihin natin siya. So, doon pa lang sa panalangin na yun, may tinuturo sa atin na through prayer is tayo ay nagsasamba din kay God. So, yung may mga ganong bagay, yung paghingi ng tawad, yung will na ni God is maganap sa buhay natin. Pagpapasalamat, basta yung mga ganong prayer. Okay, prayer. Pagpapakita na dependent tayo kay God. Okay. Pangalawa. Number 2 is yung ating pagbabasa ng Biblia. Okay, B. Kasi kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ano ang ibabahagi natin? Okay. Pwedeng mga success stories. Pwede namang mag-witness ka. Okay. Pero kumbaga, mas mahalaga na ikaw ay handa at ikaw ay equipped para sa mga iba't ibang pagkakataon at mga katanungan. Yung iba kasi ang nami-misquote nila na huwag kayong mag-alala. Kapag tinanong kanila, yung Holy Spirit ang magsasalita. Yes, naniniwala ako na nagmo-move yung Holy Spirit. Baka kasi ang pakahulugan nila na Holy Spirit, kokontrolling ka, tapos bigla kang magsasalita, hindi mo alam. Hindi ganon. Hindi ganon. Kasi ang pinapaalala lang din ng Holy Spirit is yung mga sinabi ni Jesus sa'yo. Okay. So, in short, hindi binigay yung magical hindi binigay yung Holy Spirit sa atin para maging tamad tayo. Okay. Binigyan tayo ng Biblia para alam natin at maunawaan natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Okay. At alam din natin ipaliwanag yung maaaring mga katanungan na itatanong sa atin ng mga tao. So, prayer at kaalaman sa Biblia. Tama? Okay. Siyempre, yung pangatlo is meron tayong fellowship with God and fellowship with other people na kapwa natin mananampalataya. Ano yung fellowship with God and other people? Meron tayong active na relasyon sa Diyos. Mahal natin yung Diyos at ito ay napakita. But meron bang nagmi-mission na hindi siya active sa Hindi niya, Diyos? ibig sabihin, wala siyang relasyon sa Diyos? Yes. Sila yung mga tao na hindi nagde-depend sa Diyos, kundi mission-driven or results-driven lang sila. Sa bagay, sinabi naman talaga ng Panginoong Yesus sa Matthew 7, di ba? Na I never knew you. Kahit na sila is nagpapalayas nagmi-ministry. ng demonyo and so on and so forth. Sayang naman. So, Mm. pwedeng mag-ministry ka nang wala sa puso mo Yes. at nang wala sa kalooban ng Diyos. Yes. Pwede yun. In Jesus' name lang. Yes. And of course, is buhay din sa atin Fellowship. Okay. yung breaking of the bread or communion. Oh. Kumbaga, lagi tayong nire-remind doon sa ginawa ni God sa buhay natin at naglo-look forward tayo doon sa wedding banquet. Bakit importante ano ba ganun? esensya? Ano bang esensya ng communion? Yun ba'y kumain lamang tayo ba?
Di ba sa Katoliko may communion na yung pari lang naman yung nakakainom ng wine? Yun ay isang ordinansang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Gawin nyo ito, di ba, sa pag-alaala sa akin. Hindi lang sa pag-alaala, kundi sa pag-look forward doon sa pagkapiling na natin ng ating Panginoong Jesucristo sa wedding banquet. So, meaning to say, is nagtitiwala ka sa Diyos doon sa ginawa niya in the past at nagtitiwala ka sa gagawin pa ng Diyos in the future. Okay. And again, that is also a form of faith and dependence kay God. Yun. Okay. So, kapag yung mga bagay na yun is faithfully nagagawa mo naman ng natural sa buhay mo by the power of the Holy Spirit, ikaw is aral na, dependent ka kay God, only then na doon ka na sa second na part, like, mag-count the cost ka. Pag ginawa ko to, paano yung kung may pamilya ka, paano yung pamilya mo? Hindi mali yun, hindi sasabihin na, hindi basta mag-obey ka lang. Ang akala kasi natin yung faith, bulag. Walang nakalagay sa Bible na ang faith, bulag. Actually, ang faith is, meron siyang basis, si Christ. Si Christ ba, kalooban niya na yung family mo mapabayaan? Para lang sa mission. Kunwari, si Peter, si Peter is may asawa. Si Eden. Dun Sige, sabihin natin ang pangalan niya is si Eden. Let's just assume. Chosen. Alam natin na may iwanan si Eden, di ba? Possible kasi na may isang himala doon, pinagaling yung kayang biyanan, di ba? Oo. Possible kaya na kaya pinagaling yung kayang biyanan is because para hindi ma-neglect yung pagbibigay ng care doon sa kanyang asawa. Possible, di ba? Kasi pwedeng butasin sa ministry na ministry ka ng ministry, yung biyanan mo. Pero that is biblical in terms of yung sa biyanan niya. And number 2, nung ipagkatiwala ni Jesus si Mary sa kanyang isang disciple si John. Possible kaya na kino-consider pa rin ni Jesus even yung kanyang earthly family dito. So the answer is still So dito sir, hindi iwan pati pamilya. Yes. Although sinabi ni Jesus na if you love your mother or father more than me or even yourself. Alam naman natin ang ibig sabihin nun is preference. Okay, pero hindi naman kumbaga wag mong Panginoonin ang mission. Yun ang gusto nating ano. Tapos yung quoting na yung if you cannot hate your mother, paano kunwari umpisa pa lang hindi kayo goods ng mga kapatid mo, ng magulang mo, sabi mo, ay, na-obey ko si God. Ganun ba yun? Hindi rin ganun yung ibig sabihin. Kumbaga, bigyan mo lang ng mas mataas na prioridad ang Diyos kesa sa mga immediate family members mo. Okay. O si Brother Tomas. Ano sa tingin mo? Hindi, kwento Ikaw lang na ni Brother Paul Washer. Kasi meron siya nakausap din na gusto mag-mission. Sabi niya. Sabi sa kanya, Brother Paul, gusto ko nang sumama sa mission. Gusto mo ng ganito, ganyan. Ngayon, may tanong si Paul Washer. Unang tanong niya is, ang tanong, kamusta ba yung prayer life mo? Basta gusto kong ibigay yung yung buhay ko sa ministry. Sa ministry. Gusto kong ma-share yung ni God. Kumbaga, hindi niya nasagot talaga directly. Tapos, sinegway. Pangalawang tanong Pogi niya. ka ba? Hindi, mabait. Kamusta ba yung pagbabasa mo, yung pag-aaral mo ng word ni God? Yun yung pangalawang tanong ni Paul Washer. Mabait ako Hindi, basta i-share ko yung yung word ni God. Hindi. Kumbaga, sumigway na naman Kasabi ni Paul Washer. Hindi ito yung pinaka-word niya, pero yung nakuha ko lang yung niya. Na, hindi kailangan ng mga tao yung buhay mo. Sabi niya doon sa ang kailangan ng mga tao ay si God. Ano sasabihin mo sa kanila? Bagang ganon. Yung salita mo ba o salita ni God? Ano yung gagamitin mong lakas? Yung strength mo ba o strength ni God? Kasi kung hindi tayo dependent kay God, diba? Hindi naman kikilos si God. So, ganun. Tama yung sinabi ni Sir John. Yun din yung gusto ko Tama naman talaga siya. Actually, pwede pa mag-react yung yun Paul Washer, hindi mo kasi naiintindihan yung laman ng heart ko Yan yung famous na linyahan Hindi nyo kasi ko naiintindihan Paano nga kung ganon? Pag ganon? Oo.
At lagi nating tatandaan na ang bias natin palagi is kung ano ang sinasabi ng Biblia. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka pang asawa, single ka, mayaman ka. Okay. Nasasabi mo lang din yan kasi lalaki ka o kaya is ganito, ganyan. Sige, given naman na valid lahat tong sinabi mo. Pero at the end of the day, ang bias natin, whether na iintindihan kita o hindi kita naiintindihan, ang lagi nating bias is yung salita ng Diyos. Maganda. Meron po ako sa isip ko na pwedeng magandang sagot. Na, sige, sabihin na natin ganito ako, single ako, na ganito ako, hindi kita naiintindihan. Napunta dun. Kasi, pwede kasing i-invalidate ng mga tao na halimbawa is, hindi, gusto ko mag-ministry, gusto ko mag-serve. Ayan. Kasi pag binasa rin natin tong 22 to 24, hindi yung gusto mo eh. So, parang, kung ano yung will ni God. Makita lang dito, at the end of the day, given sa lahat ng mga sinabi mo na katangian niya na, sige, single ka kasi di mo naiintindihan. Ikaw ba mismo sa sarili mo, nag-grow ka ba? Kababanggit mo ng ganun sa ibang tao. Ikaw ba, may growth? Yes. O parang sinishift mo lang din sa iba yung ano. Parang, yun kasi yung problema sa heart din natin as a man. Talaga, human. Na ayaw natin din i-confront yung sarili natin na, baka nga, may mali talaga ako. May nabasa pa ako niya post ng isang sa friend sa Facebook. Di ba na persona non grata si Pura Luca Vega. Tapos may nag-comment na bakit dati naman nang may kumakanta ng ganito, hindi sinita. Dati naman nang may ganito, hindi binawal, pinagtawanan pa. Pero bakit ganon nung siya na may nag-drug is persona non grata, kakasuhan pa, bakit daw ganon? Ako ang take ko doon is, sige, totoo na nagkaroon ng hypocrisy behind na may mga previous na ganyan na hindi pinansin at pinalagpas. But does it mean na tama ito pa rin? Ibig sabihin, na-dilute ba yung validity na questionin itong bagay na ginawa niya just because hindi pinansin yung mga nauna? Parang sa panghuli lang yan ng motor, sir. Kunyari, nahuli ako. Tapos, bakit sila? Di mo hinuhuli. Walang helmet to. Ba't ako lang hinuhuli mo? Hindi kasi mag-gets minsan ng mga tao na, yes, valid yung sinabi mo na bakit sila hindi mo hinuli. That doesn't make you right pa din. Galing, no? Ganda, no? Yun yung hindi pa rin mag-gets ng ibang tao na just because nakalusot yung iba, that doesn't make your action correct. Mali pa rin. It so happened na because of hypocrisy, hindi pinansin yung iba, or na-tsempuhan ka, pinag-initan ka lang. Yun yung, ito last na. Regardless. Ito last na to, yung sa John 10 na. Nagsumbong kasi nangongopya. Ngayon, sabi nung sinumbong, sir, kaya alam naman sumbong ng sumbong sip-sip yun ganyan-ganyan. Sabi ko, it doesn't matter kung sip-sip siya o hindi. Ang tanong ko lang is, nangopya ka ba? Hindi sir, sip-sip yun kaya kahit konting bagay, kikipot, sumbong Then, tanong ko lang, hindi usapin kung sip-sip siya o hindi. Ang tanong ko lang, sa sarili mo. Ikaw ba nangopya? Yes, sir. Tapos yung kwento. It doesn't make you... Kahit sip-sip siya o hindi. Doesn't make you correct or doesn't make you right just because mali yung ibang tao. Kasi ma-blame tayo. Yun nga yung problema. Kaya, kumbaga, at the end of the day, pag sinisi natin sa iba yung blame natin, hindi rin tayo nag-grow. Dahil, lugi ka pa nga. Diba? Nagtatakip ka lang. Tutuloy ba natin? 22 to 24. Malapit na yun. Iyan ang dahilan kaya hindi matuloy-tuloy ang pagbisita ko sa inyo. Ayan. Pero ngayong natapos ko na ang trabaho ko sa mga lugar dito, at dahil matagal ko na kayong gustong puntahan, sana magawa ko ito ngayon. Plano kong dumaan sa inyo sa biyahe ko papunta sa Spain. Okay. At sana matulungan nyo ako sa pagpunta ko doon. Pagkatapos ng masaya kong pagbisita sa inyo ng sandali. Hanggang 24 ba? Okay. Punta siyang Spain. Tignan mo, ito yung sinasabi ko sa'yo kanina na, di ba may desire siyang mapuntahan niya itong mga kausap niya? Desire niya desire. Pero ano nangyari? Ano naghinder sa kanya? Ano ba? Yung will ni God na masimulan yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang lugar na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. So kahit maganda yung desire niya?
Yes. You see, at the end of the day, kahit desire mo, pero hindi yun yung plano or will ni God, kailangan pa rin natin mag-submit dun sa will ni God. Even si Jesus. Di ba? Take this cup away from me, not my will, but yours be done. Ikaw ba, Tomas? Ano ba yung sa tingin mong mga naging desire mo, no? Desire mo, okay naman. Oo. Pero sabi ni God sa'yo, Wag. oh, Wag muna. Pwedeng Pwedeng wag ganun. muna. Ganun. Hindi desire mo naman, pero talagang... May alam mo ako. Ano? Sige. Yung kasunduan nila ni Lord. Di ba? Agad wala pa siyang work. Pero syempre, hindi kita pangungunahan. Sige. Ayun. Tirada. Walang nanonood dito. Oh. Nasusunod naman. Yan, di ba? Na, kasi since nung before, Gusto ko lang- na medyo na immature pa noon, Ano nga kamali. yun? Gusto mo magkaroon ng ng halimbawa is Ayaw girlfriend. masabi. Hindi pa niya madiretso eh. Gusto mo magkaroon ng girlfriend, di ba? Mga ganyan. Ano pa yun eh? Oo nga. Ito natawa lang ako kasi hindi niya diretso masabi. Bago pa lang tayo nun sa bagong salta sa sa isang church na Okay. na-attend natin dati. Okay. So, immature, ganito, ganyan. So, pinarso yung ganung bagay. So, nangyari, Hindi nag-work? hindi nag-work. Tapos, nagkaroon ng slope down na gano'n na. So, anong nangyari? Hindi pa siya talaga tamang oras. Though, merong sabihin mong yung desire na yon is to be with a special person. Pero, hindi naman talaga yun pa yung will ni God. So, nung time na yun, nagkaroon ako ng another desire na yung bagay na to, ipiperso ko lang talaga kapag meron na akong, halimbawa, kasi yung isa ko natutunan na principle kay Brother Paul Washer na kailangan naman is ikaw na mismo yung nakakatayo sa sarili mo bago ka magpurso na iba. Halimbawa ako, yung kinakain ko, hinihingi ko pa sa magulang ko, mga ganyan. Yun. Nag-aaral kasi ko noon. Kumbaga, nag-aaral pa ako. So, yung baon ko, hinihingi ko pa sa mga magulang ko. So, graduate mo lang it's din not naman. Tama it's naman. not a very Honorable or something na hindi siya testify sa kanila na di ka pa nga umaangat sa lupa. May ganun dati, di ba? Pero hindi mo kailangan umangat sa lupa. Kailangan mo lang. May ganun dati, nung bata naliligaw. Hindi ka pa umaangat sa lupa, naliligaw ka na. May mga ganun ba? Hindi pa. Tapos, meron pang mature. isa, yung desire is, kumbaga, maging pastor dati. Uy, di Dati, ko alam nung yung nasa buhay, Dubai ako, nasa Dubai. Pero ako, never ako nagkaroon na talaga. Nasa Dubai. Nasa heart mo kasi, sir. Okay. Syempre, gano'n. Gusto mong so, share ka doon, share ka dito, gano'n. Sige, share ka na madalas. Oo. Doon. So, So, kumbaga, hindi ba bawal doon, pre? hindi naman. Huh? Ang bawal doon talaga, yung open ka na mag-ano. Pero yung halimbawa, kasi nung time na yun, hindi, halimbawa, may nakakatabi ka lang. May nakakatabi ka mga halimbawa, syempre, ibang lahi. Okay. Nasasharean mo, mga ganun. Kumbaga, kasi hindi naman kayo magkikita. Parang ganun yung ko nun. Pero, halimbawa, ultimo yung janitor dun sa clinic namin, nasasharean mo, ganito, ganyan. So, andun yung desire ko nun na maging pastor. Pero, nagkaroon din siya na hindi magandang, sa akin, parang nagkaroon ng pride din, ganito, ganyan. Umangas ka ba? Yumabang ka ba? Parang yun yung kaduktong, sir, ng dapat ako yung nagsishare dyan eh. Sugling pa ako dyan eh. Ganon. Totoo naman. Magaling ka naman talaga. Yung dati, yung nasabi ko sa'yo, no? Doon sinabi mo sa akin, sabi ko naman, totoo naman. Hindi naman, hindi totoo yun. Spill na yan, spill. Hindi totoo yun. Nagsishare kasi ako doon. Nagsishare kasi ako doon. Tapos lang, nagsishare ako doon kasama ko siya sa galing. Hindi niya sinabi sa akin yun. Hindi ko sa kanya sinabi yun. Nasa loob lang niya sinabi yun. Dapat ako nag-share siya eh. Pero ito kayo ba, Porba? Nung sinabi niya yun, hindi naman ako na-offend. Sabi ko, totoo naman. Sabi ko, gano'n. Hindi, kumbaga, okay na kami noon. Kumbaga,
Okay na tayo nun eh. Okay naman kami lang. Hindi Wala naman siya, kang- kumbaga, mas magaling ako sa'yo. Hindi naman ganon. Wala kang Kumbaga, parang may pakundangan. aminan portion lang na nangyari. May open forum. Parang ganon. Ano ba siya? Hindi ako na, hindi ko alam yun na may gano'n noong una. dati. Ngayon, So, hindi yun yung ano talaga, hindi yung will ni God na magpastor o something. ngayon, like that. masasabi mo ba Na? na mas magaling ka? Hindi syempre. Hindi naman pinag-uusapan kasi yung galing. Ang pinag-uusapan is na nagmamanifest ba yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kaso nga lang, yun nga, nagkaroon si brother ng pride din. Doon sa, aminado naman siya doon. Okay. No. Diba? Kaya nung inamin niya, humble na. Joke lang. Ang nagpapababa ay nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. At ang nagmamataas ay ibinababa. Okay. Dako tayo sa benching ko. Hanggang 29. Okay. Pero ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem para mag-serve sa mga Christians doon. Kasi masayang nagbigay ng tulong ang mga churches sa Macedonia at Achaia para sa mahihirap na Christians sa Jerusalem. Masaya sila na gawin ito. Actually, dapat talaga silang tumulong. Kasi nakishare ang mga Gentiles sa spiritual blessings ng mga Jews. Kaya dapat ding mag-share ng material blessings ang mga Gentiles para tulungan ng mga Jews. Pag natapos ko na to, at naibigay ang lahat ng mga tulong na kinolekta para sa kanila, ay dadaan ako sa inyo bago ako tumuloy sa Spain. Okay. Alam kong pag nakarating ako sa inyo, dadating akong dala ang umaapaw na blessing ni Christ. Madalas nagagamit to para higan ng tithes and offering ang church Okay. Pero kung mapapansin mo, sabi dito, ikaw na tumatanggap ng spiritual blessing sa mga community ng Jew, or sabihin natin tumatanggap ng spiritual blessing dahil sa pagtuturo ng mga elders or leaders ng church nyo. Kumbaga, tama naman na tayo mag-share naman ng ating material blessing sa kanila. Oo, naisip ko din yan dahil yun nga parang na-brought up din ni Kuya Jo no, na about dun, di ba si Kuya Jo kasi sa di nakakalam, siya yung aming pastor. Kuya lang talaga yung tawag namin kasi humble. Okay. Yung na-open niya yung importansya ng full-time ministry. Okay. Dahil nga naman, kapag nagtatrabaho ka, 8 hours, tas Medyo na-divide kasi yung time tsaka focus. Madidivide ka. Pero hindi rin naman niya din i-impose sa atin na suportahan natin siya. Kasi siya yung pinakamayaman sa atin. Totoo na. Ito parang point lang kasi doon. Ito totoo na pala. Ang point lang doon is, hindi niya ina-abuse. Kahit na meron siyang right, hindi niya ginagamit na abuse. Kasi kahit siya sa ibang churches, pag full-time yung pastor, hindi naman, parang kontrolado nila, di ba? Minsan nga parang ganun. Ala naman secular. May nakusap po ibang religion. Sabi nga, bubuhayin ka talaga ng iglesia. Kang ganun. So, baga, tama naman talaga yung ganung practice. Parang ginawa din ni Paul sa ibang sulat. Imbis na maibutas at maipula sa kanya, nagtrabaho na lang siya. Yes, nagtrabaho na lang siya. Pero ito may dalawang bagay na magandang binanggit dito. Natutuwa silang nagbigay ng kaloob. It pleased them. Hindi napilitan. Masaya sila na nagbibigay ng kaloob nila. So, hindi yung parang sacrifice, empty. Kung di masakit, hindi ka nagbigay. Yeah. So, baga, na-fulfill yung sinabi na God loves a cheerful giver. Yun yung one. Dali. Number 2, hindi sa pansariling interest ni Paul niya ginawa yun, kundi para maipantulong dun sa mga nangangailangan. Yes. Pero yung kunwari is, alam nyo ba, na mayaman yung church natin Kaya nga lang, wala pa sa akin. Nandyan sa mga bulsa nyo. Pag mga ganun, alam mo naman ng greedy naman na yung ganun na pagpipreach. Buti na lang sa samahan natin, sir? Hindi ganun ka, Paano ba? Ito personal conviction lang naman. Ako, yan na. Personal lang naman to. Hindi ba nag-i-impose? Ako kasi nahihiya akong kumuha ng fund sa church kung may kakayahan naman ako na mabayaran or gumastos sa ganitong bagay. Personal ko yun. Parang ayaw mo lang maging Kumbaga, may nakikita ko mas mapaggagamitan pa
funds ng church. Hindi mo kasi ako naiintindihan, mayaman ka kasi, sir. Okay lang. Wala namang problema na ganun yung sabihin. Okay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Sabi mo nga, mas mayaman si Kuya Joe. Oo nga Ang pala. pinapoint out ko lang, wala yun sa kung sino yung mas Oo mayaman. nga pala, mayaman nga pala. Ang bola is kung sino yung mas nakakaunawa noong mga bagay-bagay. Grabe naman kayo. Baka naman hindi. Baka nanonood yun ngayon sa bago yung cellphone. Okay. Okay, basta ang point lang nito is Hindi na nga inopen eh. basta ang point kaloko ba? Baka mapulaan eh. Hindi. Basta ang point lang nito is tulungan lang sa church. Yung nangangailangan, di yun yung tutulungan. Yung mas nakakaangat-angat, sila naman yung magbibigay. Oo, saka yung huwag mo naman i-demand na, uy, kailangan daw itulungan yung mga nangangailangan sa church. Oh, give it to me. Diba? Tas ikaw pala yung nakakailangan. Oo, di ba? Wag Wala na, kayong mga kwentang Christians. Oo. Sinabi na nga sa Biblia na tulungan ng nag-ikos, pinabayaan nyo ako. Di ba? Ako. Ako. Kaya pag nakakita kayo ng Bible verse, i-apply mo sa'yo. Yung sa sarili mo na natin tulungan na-apply. daw ang nangangailangan. Nangangailangan din ako. Pero sige, ang utos ay tulungan, hindi hututan. Tos ay tulungan, hindi hututan. Okay. Tama nga naman. Okay? Okay. 29 ba? 30 to 33. 30. Yan. Last na yan. to. Mga kapatid, gusto kong makiusap sa inyo na sa tulong ng Panginoon nating si Jesus at sa pagmamahal na binigay ng Espiritu, samahan nyo kong mag-pray at ipag-pray nyo rin ako. Ipag-pray nyo na iligtas ako ng Diyos sa mga taga-Hudiya na hindi naniniwala kay Jesus. Okay. Ipag-pray nyo din na tanggapin ng mga nasa Jerusalem ang pagsiserve ko sa kanila. Okay. Ang ganda. Sana payagan ako ng Diyos na makapunta sa inyo at magkaroon ako ng masaya at nakaka-relax na time kasama nyo. Sana samahan kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa lahat. Amen. Okay. Importante na pinapanalangin natin yung bawat isa. It's one of the highest forms of love na pwede natin ibigay sa ating kapwa, yung ipanalangin natin sila. Sa I'll pray for you. Sa Thessalonians nga sinabi, brethren, pray for us Why? Bakit kinakailangan na ipag-pray natin yung isa't isa? Tama. It's because nagpi-plead tayo kay Lord na yung provision na kinakailangan ng brethren na to ay ipagkaloob sa Kanya. Yan. Yun. Kaya kumbaga, wag nating mamaliitin yung ministry ng prayer because sa Book of Acts, dalawa yung sinasabi doon na wag ine-neglect. Yung ministry ng pagtuturo ng salita ng Diyos and prayer. So tandaan nyo, ang nagpe-pray po dito, nag-intercede, kumbaga, ay yung mga mananampalataya. Yes, Hindi yung exactly. sinasabi sa mga ibang relihiyon na, toring-garing, panalangin mo kami. Di ba? Banal na aso. Hindi. Yes, hindi yung mga Batong santong patay. Yun, panalangin mo kami. Kundi yung mga buhay na mga kapwa Kristiyano, dito tayo nag-a-ask ng prayer. Yun. Intercession. Hindi yung intercessor. Pero syempre, ang intercessor natin is si Christ mismo, ating mediator. So, eto, may sinabi lang dito na makasama natin yung brethren. Actually, parang point nito, sa hirap at ginhawa Ito yung sinasabi sa Galatians 6 na we ought to carry each other's burden. Tulungan. So, ako'y hahay. Ayaw magpatulong. Kunyari, Sige nga, kunyari, ayaw magpatulong. Ito medyo lalayas na ako ng konti. Though, syempre may konting pride doon. Or, hindi alam kung paano humingi ng tulong dahil sanay siya na siya yung... Pwede kasi ganun nasanay siya na independent na ganun. Kay God, nagpapatulong siya pero sa mga brethren, parang ayaw niya maging burden. Pero ang magandang... Okay naman yun. Pero magandang ano dyan is, you ask help. Talagang inalaw ni God na hindi lahat ng bagay kaya nating gawin para mag-ask tayo ng help sa ibang tao. Since this is a church, maraming parts, isa siyang body. Okay. Yun. So, ang mainam din doon, yung love, mafo-foster talaga because kailangan yung isa't isa. Yun. So, it's very important that sa hirap at ginhawa is Sickness and health.
Hindi, actually, totoo. Bago pa naging para sa mag-asawa yun, yung 1 Corinthians ba yun? 1 Corinthians 13, hindi naman sa mag-asawa primarily sinusulat yun eh. Sa church, sinusulat yun. Tsaka hindi lahat ng kwento is about sa... Imagery nga yung married couple ng Church at Christ. Oh, at saka hindi porket pag pinag-usapan ng love, ang laging kwento is sa magjowa or sa nagliligawan. Yung love is nag-exist in all forms. Wow! Okay, in all forms, most especially, wala rin sa, di ba, sa phileo, Demon Slayer. Yung sa phileo, yung pagmamahal natin sa ating mga kapatid, mga kaibigan, okay, storge sa family natin, wow. agape, unconditional, yung eros sa mag-asawa. So, ang point lang nun is, hindi kailangan i-sensationalize palagi pag-uusapan is pag-ibig. Kaya nga, ang nagiging downfall niyan, hindi mai-manifest yung love sa isa't isa. Walang pakialam. May ibang expectation. Yeah. May ibang pakahulugan. Okay. Yun. Okay. Tomas, ikaw. Tirada. Matawa ka. Bakit ang pag-ibig? Tanong din kasi ito eh. Ikaw talaga. Hindi, dito kasi, sobrang guilty ako dito eh. Kasi, saan bro? Kung titignan mo kasi si Paul dito, sobrang dependent niya kay God. To the point na kahit na alam naman natin tayo kapag personally nagpe-pray tayo kay God, alam natin yun na sasagutin yun ni God. Yes. Pero nag-a-ask pa rin siya ng prayer coming from others. Yes. Na kapag hindi etong mga tao na ito hindi nag-pray, baka hindi bibigay ni God. Baga, sobrang niya, kasi ang wording niya dito, I beg you. Ang na-imagine ko dito yung paslit sa kanto nyo na walang-wala talaga, tapos hihingi sa'yo ng ganyan peng. Parang yun yung imagery, no? Oo, nagbebeg siya ng ng so, kumbaga minsan tayo, with our understanding na ibibigay naman ni God to, yes. Minsan hindi na natin pinagpe-pray. Parang gano'n. At hindi na rin tayo nag-aas ng prayer sa iba. Kaya may nabuo sa aking tanong na ang tanong. Hindi kaya dahil tayo ay hindi ganun ka-prayerful sa bawat isa, kaya hindi tayo ganun pa mag-grow. Pwede. Yung prayer kasi isa sa mga pinaka inexpensive na trabaho eh. Kasi pe-pray ka lang naman kay God, sabihin mo lang na may petitions mo, but we are undermining na yun yung best na pwedeng ma-receive ng isang tao. 'Di ba? Yung sa prayer. Na-undermine kasi prayer lang naman. Hindi kasi prayer lang yun eh. Kasi even si Jesus, bago siya kasi pinauso kasi sa mga seremonya yung binyag na panalangin lang, walang pakimkim, di ba? Parang na-undermine tuloy yung spiritual na guidance eh. Ng prayer. Oo, parang naging pera-pera na lang eh. Paano kaya kung hindi pinag-pray ni Christ na si Peter ay hindi ma-snatch out then na-snatch out na siya ni Satan? What if hindi pinag-pray na yung Savior is dumating, yung Maranatha? What if, basta marami na yes, alam ni God yung pangailangan ng bawat isa, pero yung form of love na ipanalangin natin yung ibang tao, nakakalimutan natin na yun ay isang trabaho ng isang righteous na Christian, yung ipag-pray yung iba. Pagiging hindi rin makasarili. Yung hindi lang sarili mo ipag-pray mo, ibang tao. That is inexpensive. Wala ka nang binayaran dun eh. Kaya naman halos nag-effort. Kaya siya madaling ma-neglect. Kasi akala ng iba it's worthless. Pero actually, it's priceless para dun sa mga makaka-receive. Kung sir, ito, malapit tayo sa katapusan. Tapos naman episode. Na din. Kung hahalukhayin ng puso mo, ano ba ang prayer, panalangin na makikita? Ang tinanong na sa akin yun, no?
no isang organization na Wow. na medyo kabisado ko na rin kung hindi pwedeng sumama sa missions, finance yung hinihingi. Okay. Sabi ko sa prayer na lang po. Sabi ko, ano ba ang gusto ipag-pray? Ang naisip ko lang nung time na yun and even until now, yung salvation ng sarili kong family. Okay. Kasi yung pag-pray natin yung salvation ng bawat isa, given na yun eh. As individually is nagsisik naman tayo na ma-honor si God. Ang gusto ko presently, yung salvation ng sarili kong family. Ayun. May ano ka ba, mga certain na, kunyari sa material, or mga sa status, meron ka bang prayer na maging principal, o sa magka-ganito? May mga passing prayer na, Lord, tulungan mo lang ako na makayari na ng ganun. Pero hindi siya kasing bigat or sabihin natin hindi siya parang Hindi siya ganong priority. convicting or parang burden ko compared dun sa sana Lord ma-enkwentro ka at makilala ka rin ng buong pamilya ko. Kunyari yung sa may kunyari, magkaroon ng building, something Mas yun pa rin yung lote. pressing. Okay. Kasi nakakaano pa tayo nakaka-get by kahit Kaya walang pa sariling building eh. Mm. Pero mas mahahalaga kasi yung Oo. kaluluwa kaysa doon sa building eh. Mm-mm. Yun. That's a form of convenience in the long run magkaroon ng sariling building. Mm-mm. Pero yung salvation pa rin Kung ang kasi. building na wala namang May building nga, wala. Lost naman yung mga tao na ala din. aanihin ng Ani na. palasyo. Kung Mukhang nakatira ay kwago. Mabuti pa ang Ang kubo. Pero nakatira tao. Ikaw, Brother Tomas. Ah. Ang mga parting words, hindi na katatatanong Parting kung ano ang prayer mo. Hindi, anuin ko lang dito kasi na-get up tuloy. Na ano ako ng binabasa natin na to sa Enduring Word na kung yung mga disciple ni Jesus during nung si Jesus ay nananalangin sa Garden of Gethsemane na inano ni Jesus na mag-pray pero nag-fail yung mga disciples. Wag daw sana nating ulitin yung ganong klaseng kundi samahan natin yung mga minister sa atin, mga ministro sa atin, especially yung mga nagtuturo ng Word ni God, na manalangin talaga para sa isa't isa. And dito, Prayer meeting na to. kaya dito tayo magtatatag ngayon ng prayer meeting every week. Bakit? Pwede naman. Pwede naman, wala namang talaga yun, di ba? Pero ayun nga, so parang kasi naano ko dito talaga parang, hindi lang parang guilty talaga ako dito kasi yung every night na prayer is minsan neglect pa. And yung halimbawa yung prayer, ay sige nakapag-pray na akong gabi, tulog na. So wala yun ditong word na striving, yung about yung katulad ng prayer ni Jesus na nag-agonize talaga siya. Kasi yung word na striving dito is ginamit din sa word na nag-agonize si Jesus sa Garden of Gethsemane. So, ayun. Hopefully, yun nga, manumbalik yung ganong klaseng sa Siguro atin. Sige. Manumbalik yung ganong klaseng eagerness, burden na yung about sa prayer. Sasadyain kasi siguro talaga. Oo. No. Hindi naman siguro parang Hindi mo yung, kasi siguro sige, talagang i-emotionalize ko yung prayer ko ngayon. Parang hindi naman pwede ganun no? Pero Pwede yung... naman. Pwede mong yung gawin. parang Hindi ko lang yung masasabing sarili mo. tama o mali, pero pwede mong gawin. Ay nga, syempre mali, di ba? So, Lord! Sa tingin ko, lack of meditation. ang sa word ni problema. God. Kaya ganun. Kasi, bakit ko kailangan ipag-pray yung mga to? So, kumbaga, kulang ng realization bakit hindi nagpe-pray o kulang sa prayer. Saka minsan our prayer reveals our hearts. Di ba? Kung ano talaga. It is good. Minsan naranasan nyo ba na sa kalagitnaan ng prayer nyo parang mali pinag-pray ko Parang may mas okay na pag-pray kaysa dito Tapos sa dulo babawiin mo na, ay hindi pala Lord. Pwede naman kasi dahil
Jesus naman yung Diba? intercessor eh. Habang nag-pray ka, nakokorek ka rin eh. Dahil si Jesus yung maghaharap din ng prayer natin kay God the Father. Okay. Ang mahalaga is honest yung heart natin kay God. And teachable tayo. Okay. Yan. Sige, yun lang guys. Yan po. Maraming salamat sa pagsama sa amin Okay at tayo ay sadyain nating manalangin. Amen.